At kaugnay pa nga rin po ng nangyaring malakas na lindol kahapon ng umaga sa Mindanao, makakausap po natin ngayong umaga mula po sa PHIVOLCS si Mr. Paulo Sawi, ang Science Research Analyst. Magandang umaga po sa inyo, Sir Paulo. Magandang umaga din po sa atin at sa inyo po. Alright, Sir Paulo, Dayan Kirar po ito ng PTV. Alright, Sir Paulo, magnitude 7.8. And I understand based on earlier reports, Cotabato Trench po yung gumalaw. Tama po ba? Can you tell us more about this po, Sir Paulo? Okay, tama po. Bali, ang epicenter po ng lindol is nasa Maasim, Sarangani po. Then ang lalim na pa rin po is 33 kilometers, which is considered shallow po. Then ang magnitude niya 7.8. Then sa ngayon, ang pinakamataas na intensity is intensity 8. So sa Glan, Kiamba, Malapatan, Malungon, Sarangani, at saka City of General Santos. Then, ang origin niya po is tectonic po. Tapos, ang mismong generator na tinitignan po namin is yung Cotabato Trench po. Alright, nabanggit nyo, intensity 8 yung pinakamataas na na-monitor ng PHIVOLCS. Yeah. Para po sa kaalaman din po ng ating mga kababayan, magnitude 7.8 and the highest intensity is 8. Ano po ba yung pagkakaiba pag sinabi nating magnitude at saka intensity, Sir Paulo? Okay. So, unahin natin yung magnitude. Ang magnitude is yung lakas ng lindol. Then yung intensity is yung epekto. Sabi nga ang magandang explanation dyan na sinabi ni Secretary Solidum po is parang boxingero. Yung suntok po is yung lakas ng suntok, yun yung magnitude. Then yung epekto sa kalaban, kung natumba ba siya, yun yung intensity. Yun po yung pinagkaiba po nila. Alright. Well, Sir Paulo, marami pa rin mga na-monitor na mga aftershocks. Meron po ba kayong mga na-monitor na malakas-lakas na aftershocks, sir? Okay po. So, bigyan ko po kayo ng update po. So, as of 4 a.m. kanina po, or ngayon po, meron na po tayong 913 na recorded aftershocks po. Then, 266 implanted, yung meaning yung nalolocate po namin within the area po. Then, 19 po yung ramdam po dun, felt. So, ngayon, ang magnitude range po is from 1.3 to 6.7 po. Malakas din po yung 6.7. Saan po itong aftershock na ito? Like itong mga magnitude 6.7 na ito? Ayun po, same pa rin po dun sa area po ng Sarangani po. Alright. Sarangani or Balet Island po. Alright. Sir Paulo, mga hanggang kailan inaasahan itong mga aftershocks na ito? So, expect po natin yan within months pa po. So, bigyan ko po kayo ng example. Noong October 2025, last year po, di ba nagkaroon po tayo ng magnitude 6.8 sa Cebu po. So, hanggang ngayon po, meron pa rin po kaming nare-record na aftershock po nung event po na yun. So, expect din po natin, since malaki din po to, mas malaki to, 7.8. So, after few months pa po, meron pa rin po kami mare-record or possibly may mga felt pa po dun sa mararamdaman po nating aftershocks po. Alright, Sir Paulo, kanina kausap ni Profi ang taga-PCG at napag-uusapan nila yung tungkol sa tsunami. May mga naitala po kayong mga tsunami waves and I understand, tama po ba nilift na po itong tsunami warning, sir? Yes po, tama po, na-lift na po to. Pero sa kaalaman po natin, may na-record po na tsunami waves po ang PHIVOLCS. So, sa Kiamba, Sarangani, may pinakamataas na wave is 1.48 meters po. Sa Calamansig, Sultan Kudarat, 0.84. Maasim, Sarangani is 0.48. Then City of Zamboanga is 0.25 meters po lahat yun. Then City of Mati is 0.21. Then sa City of Tandag is 0.09. Mostly yung iba less than a meter na po. But again po, itong tsunami warning po na in-issue po ni PHIVOLCS, na-cancel na po siya, meaning na-lift na po yung tsunami warning as of kahapon po, 3:19 p.m. po. With that lift, sir, paano ba yun? Ano bang dapat maging mindset ng mga malapit sa coastal areas? Are they safe to stay kung doon po sila sa mga coastal communities? Okay po. Bali, ni-lift po namin yung tsunami warning kasi nakita po namin yung mga sea level or tama po, yung sea level po, yung mga waves po na nasa dagat is hindi na po siya makakapag-cause or makakasira po or pwede makapagpahamak po ng tao. Yun po, kaya nilift po namin. But again po, if may naramdaman po sila na isa sa mga natural signs, meron po kasi tayong tinatawag na natural signs na may impending or may parating na tsunami is una,
is yung shake po, meaning may malakas na pagyanig na nahihirapan kayo makatayo. Then pangalawa, drop, or yung pag-receive ng tubig sa karagatan. Then roar, ibig sabihin may paparating na po na tsunami wave po. So if kahit isa lang po dun sa tatlo na yun, yung ma-observe po is maganda po is magpunta na po tayo or mag-evacuate na po tayo sa higher ground po. Kasi parating na po yung tsunami po ganun po Alright. posible. Let's talk more about naman dito sa Cotabato Trench, sir. Can you tell us a little history dito sa Cotabato Trench na ito? Okay po. So, itong Cotabato Trench na to, maganda po siguro imagine natin kung gaano siya kahaba. So, if may Google Maps po kayo, isipin niyo po, tignan niyo po yung karagatan po ng Pagadian, pababa po hanggang Sarangani. So, doon po yung trace po ng Cotabato Trench. Ganun yung halos haba niya po. Then, sa mga historical events naman po na nangyari din sa area po na yun, if naalala nyo, meron po tayo tinatawag na Moro Gulf Earthquake. Ang nangyari po in 1967, kung di po ako nagkakamali. Then nakapag-create din po ito ng tsunami. Then in 2023, meron tayong malaking event dyan, magnitude 6, along Sarangani din po. Tapos 2025, meron tayong magnitude 6 din po dyan. Pero Mandang Sultan Kudarat, pero same generator din po yan, Cotabato Trench. Tapos earlier this year po, 2026, January po, may mga swarm ng malalaki na earthquake po tayo dyan sa Sultan Kudarat. Which is, sabi ko nga po, ang generator pa rin po niyan is Cotabato Trench po. So, active po yung area po na yan. Then yung mga nakikreate niya po na lindol is mga large to major earthquakes po talaga. Mga malalaki lindol po. Siguro baka mapatanong rin yung iba with this na paggalaw ng Cotabato Trench, hindi naman possible maapektuhan yung iba po. Okay po. Hindi naman po posibleng maapektuhan yung mga malalayong lugar po, meaning mga malalayong ibang trenches, kunyari sa Metro Manila. Hindi naman po tayo pwedeng matrigger yung West Valley Fault. Hindi naman po siya ganun po. Alright. Sir, kamustahin ko lang yung mga equipment also ng PHIVOLCS. Baka meron kayong mga equipment also for monitoring na area ng Mindanao. Hindi naman po ito naapektuhan po nitong malakas na lindol. So far po, balita po namin kahapon, working naman po sila. Then, ayun nga po, sa sea level stations po namin, nakapagtala po or nakarecord naman po sila ng mga tsunami wave. Tapos hanggang ngayon, nakaka-record pa rin po sila ng mga regular na sea level po. Ibig sabihin, working naman po siya. Then, wala naman po naging damages po sa kanila po, so far po. Alright, let's talk about naman po yung pagpapanatili of course ng kaligtasan ng ating pong mga kababayan habang may nangyayari pong mga ganitong lindol. Kasi marami rin pong mga footage sa lumabas, especially yung mga estudyante na mga nagfa-flag ceremony. And yung maganda naman dun sa ibang mga location ay talagang sila po ay nasa open ground. Pag po ba ganong mga nangyayari po yung ganitong kalakas na lindol, kita nagsisway yung mga lupa, ano po yung dapat na mga safety na mga procedures na dapat pong gawin? Okay po. Sa ganito po, kailangan pa rin po natin sundin is yung shake, drop, and roar po. So, ayun po, kapag naramdaman nyo po na lumilindol, mag-lower po kayo. Then, if meron po kayo nakitang table or kahit anong bagay na pwedeng magprotekta po sa inyo, habang lumilindol, doon po muna kayo. Then once na mag-stop po yung lindol, ayun po, inulit ko po once po, kailangan po nating hintayin po muna na tumigil yung pagyanig. Saka po tayo mag-evacuate sa open space po. Tapos sure po natin yung open space po na yun na hindi tayo mababagsakan ng puno or poste po. Alright. Well, paano naman po ngayon, sir, ang inyong pong pakikipag-ugnayan ng PHIVOLCS sa mga local government unit at iba pang ahensya po ng gobyerno para maiparating po agad ang mga kinakailangan pong babalang malaman po ng taong bayan? Okay po. So yung mga earthquake information, tsunami information, usually sinisend po namin yan sa Office of Civil Defense, then si Office of Civil Defense yung magbababa po patungo sa local government po. Then aside po dyan, si PHIVOLCS naman po, meron po siyang sariling website po na pwede po natin siyang ma-access po. Then meron din po siyang social media, kagaya po ng Facebook at Twitter, which is nagpo-post po kami or nagbibigay po kami ng information every time na may mangyayaring lindol po o tsunami po.
Right, Sir Paolo, doon naman po sa mga kababayan nating nasa evacuation center, nangangamba pa rin dahil sa mga aftershocks. Ano po ang mga dapat po nilang tandaan? Okay po. So, ayun po. Since malakas po yung lindol, expect na po natin na meron po talagang aftershock po. So, ayun po, sabi ko po, huwag po nating kakalimutan kapag may malakas na lindol na kayo naramdaman, ayun po, duck cover and hold po. Then, panatilihin po natin kalmado. Although mahirap po talaga yun, pero observe pa rin po natin yung duck cover and hold po. Sir Paolo, also additional question, papaano kapag ka nasa biyahe? Kasi may mga ilan din na mga motorista na they stop during the kasagsagan po nitong malakas na lindol. Kita po natin, gumagalaw rin po yung kalsada. Ano po yung dapat po nilang gawin kapag ganong pagkakataon, sir? Okay po. Tama naman po yung mag-stop po. Kailangan po nilang gumilid po sa daan po. Kasi usually po, ang pakiramdam po niyan, pag lumilindol na malakas tas habang nagdadrive ka, parang nagdadrive po kayo ng flat po yung gulong po. So, medyo mahirap po siya. Ayun po, ang pinakamagandang gawin po dun is tatabi po sa gilid po talaga. Alright, well on that note, maraming salamat po sa inyo pong mga paalala at impormasyong ibinahagi po sa amin, Sir Paolo Sawi ng FIVOX. Maraming salamat po, Sir Paolo. Maraming salamat din po. Magandang umaga po.